Paalis na si Sandro sa compound ng Albano Corp nang tawagan siya ng ina. "I'm at Resorts World, Sandro. We're having dinner with your papa. Matagal ka namin hindi nakakasalo sa hapunan." Tila may pangungonsensyang wika nito sa kanya. 6:00 pa lang naman at 8:00 pang labas ni Danica sa trabaho. "Okay ma, I will be there in 15 minutes. Pagdating ni Sandro ay laking gulat niya nang naroon din si Bea, Belinda at Marco. Bumati siya sa mga ito. "What is this ma?" Mahina niyang tanong sa ina. Kahit paano ay kumabog ang dibdib niya nang makita doon si Bea at ang pamilya nito. "We're just celebrating Marco and Belinda's reconciliation, iho. Mabuti't hindi naman malaki ang naidulot ng pinsala ng babaeng yon sa relasyon nilang dalawa." Isang pilit na ngiti ang pinakawala ni Sandro. Si Bea hindi inaalis ang tingin sa kanya. "I'm happy for you mom and dad." Wika nito sa harap nilang lahat. "I hope Sandro and I could also survive whatever temptation that comes our way. Right, babe?" Hindi siya nakasagot lalo nang may mag-islapang kamerang nakapalibot sa kanila. He closed his eyes to hide his anger. He was being set up. Ang alam niya sa Sabado pa ang dinner ng pamilya sa mga Sullivan at wala siyang balak daluhan yon. "Saan ka ba umuwi ngayon, babe? Can I drop by at your place?" Sa kondo ni Ezekiel, Bea. Nahigit ni Sandro hininga nang sabihin ng ina yon. He knows Bea would not stop until she gets her revenge with Danica. Muli namang nagsalita ang ina. "Pero hindi magandang pumupuntang babae sa bahay ng mapapangasawa niya, iha. By the way, why don't we talk about your engagement tonight para tuloy na tayong maging balai, Belinda?" "That sounds great, Armida." Pagsang-ayon ni Belinda. "Sang-ayon din ako, auntie," wika rin ni Bea. "I'm sorry to interrupt ma, Auntie Belinda, but honestly, I am seeing someone else." Walang gatol ni Sandro na wika. "I'm actually picking her up in half an hour." Kung nagulat ang lahat sa sinabi niya, hindi niya matukoy pero nakita niyang pamumula ng mukha ni Bea at ang pigil na galit. "Sandro, sit down," wika ng ama na tila inignora ang sinabi niya. Kung ano man ang hindi niya pagkakaunawaan ni Bea ay pag-uusapan niya. "And it's rude to walk away. Nakaharap ang pamilya ng fiancé mo." He was caught off guard. Napilitan siyang bumalik sa kinupuan dahil gumagawa na sila ng ingay sa restaurant na yon. And media were scattered everywhere. Alam ni Sandro na pakanayon ni Bea. Nag-message siya kay Danica na kung maliit siya ng dating, ay hintayin pa rin siya. "We can discuss minor details of your wedding, Bea." Ang ina nito ang nagsalita. "I know you want it to be perfect, right? Kami na lang ang mag-uusap niyan, auntie. Hindi ba, babe?" Sinakyan niyang palabas nito at nakita niyang matalim nitong tingin. "You still have medications. We can finish that. Then we'll push through with our plans." "What medication?" tanong ng ina. He waited Bea to answer the question pero nakita ni Sandro ang pag-iwas at panginginig nito. Her mother doesn't know Bea's depression and drug addiction. Sa kanya lang nabanggit yun ni Marco. Hindi man niya gustong ipaalam sa ina hinihingi na ng pagkakataon. "She's taking pills, Armida. You know this woman today. Gusto lagi ng pampapayat." Sagot ng ina nito na para pagtakpan ng anak. "Your figure is just fine, iha. But anyway, kayong bahala kung gusto niyong kayo na muna mag-usap ng tungkol sa kasal. But I hope within this year." 30 anyos ka na, Sandro. Zayn married at 35, ma. At talagang paabuti mo sa ganung bago ka magpakasal? "Just kidding, ma. But I'm sure Bea can wait. Right, babe?" Nakita ni Sandro ang pag-irap nito at pag-iwas ng tingin hanggang sa matapos silang kumain. Hindi siya tumikim alinman sa pagkain nakahain doon. Tsaa lang ang inilaman niya sa sikmura. 7:30 na magpaalam siyang muli sa mga ito. "As much as I've enjoyed tonight, I really have to go. Good night, Dr. Sullivan, Aunt Belinda and Bea." Humalik din siya sa ina bago tumayo. Narinig pa niyang pagpigil ng ina sa kanya ngunit tuloy-tuloy na siyang lumabas ng restaurant. Kung matatraffic pa siya ay paghihintayin pa niya ng kalahating oras si Danica. Paharurot niyang pinaandarang sports car. Pagdating ni Sandro sa pinagtatrabahuhan ni Danica ay nakatayo na ito't nakasandal sa kotse ni Johnson. Naningkit ang mga mata niya sa pagkakadikit ng dalawa. Johnson is standing beside her. His one arm stretched na tila nakakbay sa balikat ng dalaga. Pero hindi naman dahil sa itaas ng kotse nakalapag ang braso nito. But they were an inch closer and he was sure that guy can smell Danica's breath by that distance. Bumusina siya na ikinalingon sa kanya ng dalaga. Aga naman to nagpaalam sa kausap at nagulat siyang muli ng bumesang lalaki na halos
Tumama pa sa labi ni Danica. Hindi niya itinagong pagsimangot na sumakay ito. Kumukulo ang dugo niya kung tutuusin. Bakit ka na late? Traffic ba? Kaswal naman na tanong ni Danica. I had a dinner with Mama and Papa. So kumain ka na? No, kakain tayo dahil hindi ka pa rin kumakain. May pagkain naman sa bahay, iinitin ko na lang. Para makauwi na tayo. Sinabi kong kakain tayo, hindi ba? Nagmerienda naman kami ni Johnson. Kung busog ka na. So, you had dinner with him. Kalahating oras lang naman akong na-late ah. Bakit bang init ng ulo mo? I saw him almost kissed you. Bakit hindi ka bumaba kanina at sinuntok yung tao? Bakit sa akin ka nagagalit? Because you were so close to him, giving him the hint that it's okay to kiss you. Ano sinabi mo? Alam mo may gusto yung tao sa'yo. You should have at least the decency to keep a distance. So, I'm not a decent after all. It's not what I meant. Make it clear, Sandro. What exactly do you mean? Never mind. Since kumain naman na kayo ng Johnson na yon, uuwi na lang tayo dahil kahit hindi naman ako kumain talaga sa dinner na yon, ay busog ka na rin naman. Kung kanina'y pataasan sila ng boses, ngayon tila walang gustong magsalita. Nakita ni Sandro ang pag-iwas ng tingin ni Danica, pero hindi nakaligtas sa kanyang pagtulo ng luha nito. He cursed himself silently. He lost his temper when they saw them together and that the two were together the whole day. Kahit sa pagkain ay magkasama sila, niliko niyang sasakyan sa isang restaurant na malapit na sa kondo ni Ezekiel. Gusto ko nang magpahinga, Sandro. I'm sorry, I lost my temper. Tiniis kong wag kumain kanina dahil gusto kong sabay tayong mag-dinner. You're 30 minutes late. Maghapon akong paikot-ikot sa trabaho ko nakatayo. We didn't have the privilege to sit down for a while and rest like you do. Siguro naman hindi ka labisan kung kumain ako ng sandwich. Kaya nga sabi ko tumigil ka na, hindi ba? Bakit kasi mapilit ka pa sa trabaho mong yan? Because I see my word na kahit doon man lang may dignidad pa ako sa sarili ko. It's not easy to be someone's secret affair, Sandro. She almost whispered the last sentence. You are worthy to me. You are important to me. Can we just go home? Pumikit at sumandal sa leather seat. May mumunting luhang pinipigilan nitong pumatak. Pinandar niyang kotse at tinahakandaan pa uwi. Nauna na si Danica na bumaba ng kotse sa katuloy-tuloy na tinungong elevator. Nang abutan siya ni Sandro ay kaganitong hinawakan ng kamay niya habang bumababa pa lang ng elevator. Wala pa rin siyang imik hanggang sa makapasok sila ng kondo. Hey, I'm sorry. Iniharap siya ni Sandro sa kanya at tinapat ang mukha nito hanggang hindi siya tumitingin. Huwag ka nang magalit. Nagsiselos lang ako. Iinitin ko na munang ulam. Iwas ni Danica ngunit sa halip na bitawan siya siniil lang siya nito ng mapusok na halik. Hindi siya tumugon pero kinangiti pa yun ng binata. Tingnan ko nga kung hanggang saan yung pagmamatigas mo. Pilyo nitong wika, isa-isa nitong tinanggal ang botones ng uniform niya habang hinahalikan siya sa leeg. Nang matanggal ng tuluyan pati ang panloob niya, bumaba pang halik nito. Napahawak siya sa ulo nito at tuluyang natunaw ang galit kay Sandro. Nagpaligsahan sila sa ginagawang paghalik at pagdama sa isa't isa hanggang angkinin siya ni Sandro ng tuluyan. I never knew that dessert is best eaten before the main course. Wika ni Sandro habang nakayakap sa kanya. You were wild back there, my love. Natuto ka na. Nakangiting wika pa rin ito. Ginagalit mo ko eh. Remind to piss you off again tomorrow, sweetheart. Loko, siniko niya to sa tiyan. Baka akala mo hindi na ako galit. May pa-decency ka pang nalalaman. Irap ni Danica rito. Muli siyang hinapit at parang batang pinatong ang balikat sa balikat niya. I'm sorry, I don't even like myself when I'm jealous. Ewan ko ba pagdating sa'yo nawawala ako sa katwiran. Did you drag me? Binola mo pa ako. Kumain na tayo dahil umiinit na naman ang ulo ko. Sa restaurant sa building na lang sila kumain ng hapunan. Pagbalik sa unit ay agad nakatulog ang dalaga dahil na rin sa pagod sa maghapong pagtatrabaho sa fast food chain. He was staring at her while she was quietly lying on the bed. Kahit magdaan pa yatang ilang taon na hindi ni Sandro pagsasawa ang pagmasdan ito. It's not easy to be someone's secret affair, Sandro. Hindi ni Sandro makalimutan ang anyo ni Danica kanina na sinabi nitong mga salitang yon. She thought that he doesn't value her, kaya ganitong setup lang ibinigay niya sa dalaga. Aaminin niyang hindi niya inakalang aabot sila ng ganito katagal. He thought that after a while, mawawala din ang kung anong damdamin niya rito. He was wrong. Sa araw-araw na kasama niya to ay lalong sumisidyan ang damdaming yon. He becomes possessive of her. He wanted to give her everything. If he could give her the world, then he would.
Ngayong alam na ni Bea na magkasama sila hindi malabong magkakagulo, kailangan niya kausapin si Danica bukas. Narinig ni Sandro na may tumatawag sa phone niya na nasa sala. Lumabas siya ng silid para sagutin yon. Kumunot ang noon niya nang makitang number yun ng mama niya. Nasa kondo ka ba ni Ezekiel? Yes ma, why? Iwanan mo ng babae niya Sandro, stop playing games. What are you talking about? Hindi nakaligtas sa kanyang mataas na boses ng ina. He knew Bea told her already. That girl was Marco's secret affair. How could you do this? Q horror. It's not what you think, ma. Don't believe everything that Bea says. Kahit paano sabihin mo, gold digger pa rin ang babaeng yan. For all you know, kaya yan sumama sa'yo dahil alam niyang mayaman ka. She's not. Ipapakilala ko siya sa inyo one of these days. No, Sandro. Stop that stupidity. Bumalik ka na dito sa bahay at palayasin mo yung babae niya sa kondo ni Ezekiel. Ma, don't try me, Sandro. Hindi ko matatanggap ang babaeng yan dito sa pamamahay ko. Napasa po siya sa ulo ng tapusin ng inang pakikipag-usap. Kung sa kanya'y wala namang problema kung magsasama sila ng ganito. Pero kung malalaman ni Danica na hindi pabor ang ina sa kanya'y baka lumayo ito. Bumalik siya sa silid at niyakap ang dalaga na masarap pa rin ang tulog. Sinikap niya matulog dala ang mga alalahaning mahirap lutasin. Kinabukasan ay maagang gumising si Danica para ipagluto ng agahan si Sandro. He loves to eat in the morning. Habang nakasalang ang adobong tuna ay binuksan niyang TV para magising ang diwa. Wala pang 6:00 at halos 11:00 na siya nakatulog kagabi. Nanibago rin ang katawan niya dahil sa mahabang panahon ay nasanay na rin siyang nakaupo lang sa trabaho. Nagulat yun talaga nang tumambad ang mukha ni Sandro at Bea kasama pamilya nito sa isang showbiz segment. Kilala niyang suot nito at kagabi lang yon, iba't ibang anggulong kuha sa mga larawan. Ngunit bakas ang kasiyahan sa dalawang panig. They just announced their wedding engagement. Hindi ni Danica na malayang puno ng luhang kanyang mga mata. Hindi pinagtapat ni Sandro ng kadina niya kagabi pati ang pamilya ni Bea. And her father was also there. Hanggang sa natapos ang balitang yun, hindi pa rin siya tumigil sa pag-iyak. Pinilit pa rin niyang makaluto ng agahan kahit ilam ng luhang kanyang mga mata. Sandro will be marrying Bea and she will be forever Sandro's secret affair. Kung tatapusin na ng binatang pagsasama nila oras na makakasal ito hindi niya alam. Pero nararapat nga na matapos na. Hindi siya papayag na tuluyan siyang ilublob sa kumunoy kung kaya naman niyang iahon ng sarili. Pumayag siya sa gusto nito dahil wala pa naman itong commitment. Pero ibang usapan kapag kasal na ito. What hurts is that she hoped for Sandro to fall in love with her. Isa siyang halang dahil wala namang pinangakong binata sa kahit na ano. Akala niya sapat na kung anong meron sila. They were happy but now they have to end. Are you crying? Napapitlag si Danica na marinig ang boses ni Sandro. Hindi niya kayang itagong pamamaga ng mata dahil kanina pa siya umiiyak. I guess lying is our best assets, isn't it? Danica, she composed herself and hides the pain. Pinunasan niyang pisigin sa kapilit pinigilan ang mga luha. Nakahanda ng agahan, kumain ka na. Danica, congratulations on your engagement. How inconsiderate, Sandro. You announced it to the world but didn't even bother to tell me yourself. Wala ba akong karapatang malaman yun? Ito was a setup dinner, Danica. Kahit kailan hindi ako pumayag sa engagement na yon. It was Bea's plan. Why are you telling me this now? Sarkastikong wika ni Danica. Ang awa kanina sa sarili ay napalitan ng galit sa kaharap ngayon. Because that's the truth. The truth is that you're getting married and I should leave you. No matter what you think of me. Married man isn't my cup of tea, Sandro. Oh yeah? Marco is married, Danica. How about that? Hindi niya gustong ipagkausapan tungkol sa kanila ni Marco. It won't matter anyway. Goodbye, Sandro. No, you will stay here with me. Danica, pasigaw nito sabi na sumunod sa kanya sa silid. Kinuha ni Danica ang maleta at isa-isang ipinasok ang mga gamit. Pinilit niyang huwag umiyak. Naubos na rin naman ang luha niya kanina pa. I'm telling you, you're not going anywhere. Kinuha ni Sandro ang mga gamit at isa-isang ibinalik sa cabinet. Muli ni Danica itong kinuha pero ibinabalik nitong muli. Stop it, Sandro. Ayoko na. Huminto ito saka sandali siyang tinitigan. Pagkatapos ay tumanaw sa bintana. Nakita niyang paglamlam ng mga mata nito. He was also about to cry. Tumingala ito para pigilan ang luha. I am willing to fight for you pero napakadali mo kong sukuan. Ano bang dapat ipaglaban, Sandro? Ano bang meron tayo? You are my life, Danica. Isipin pa lang na hindi kita mararatnan kapag uuwi ako'y tila kakapusan ako ng hininga. I am happy with you, but you are unfair. So ako pang hindi pata sa sitwasyon natin ngayon. Whatever you and Marco had for so many years,
kept me hanging on the air, Danica. Hindi madaling ipaliwanag sa pamilya ko nang minahal kong babae ay mistress ng isang kaibigan ng pamilya. I know you're not a promiscuous woman. Lamang ay mahirap ipaintindihin sa kanila and I was asking for a little time until I get everything in place. But now you're giving up on me? You love me? Sa napakahabang sinabi nito hindi nakaligtas sa pandinig ni Danica yon. Hindi ko ba naiparamdam sa'yo? In so many ways, yes. But hearing it from you now makes a difference. I love you, Danica. Kaya ako pumayag na kahati ni Marco noon pa. May humaplo sa dibdib ni Danica sa sinabi niya ni Sandro. He loved her all along. Akala niya siya lang ang magmamahal. Mahal din kita, Sandro. You don't know how, pero kung panahon ng hinihingi mo'y tila naunahan ka na ni Bea. I don't care about Bea. I only care about you, about us. My mother doesn't approve our relationship. Kaya hindi kita madala sa bahay dahil ayaw ko masaktan ka. Gaya na nasasaktan ako ngayon. What I am asking is a little more time. Lumapit sa kanya at yumakap. Nararamdaman niyang kahit ito'y nasasaktan ngayon. Please don't leave me. Can I request you something? What is it? I want to talk to Marco. Kumalas ito sa kanya at muling gumuhit ang galit sa mga mata nito. What for? Just this one, Sandro. Gusto ko ring iayos ang lahat sa ating dalawa. You were asking me for the commitment, weren't you? Anong kinalaman ni Marco sa atin? Malalaman mo rin, Zan. I need to talk to him first. The last time you saw each other, Belinda, got a heart attack, Danica. Hindi nila kailangang malaman. Muli itong tumingin sa kanya saka naiiling natin nungong banyo dala ang tuwalya. Maliligo lang ako, Danica. Don't dare to escape. Ngumiti siya at muling inayos ang pagkakasalansan ng mga damit sa cabinet na basta nalang ibinalik ni Sandro kanina. Masaya siyang marinig sa binata na mahal siya nito at hindi ito pumayag na maghiwalay sila. Kailangan niyang makausap si Marco para ipaalam na sasabihin niya na ang totoo. Bea would be devastated but she also has to be happy. Matagal na rin siyang nagtiis na iniisip ng iba na isa siyang mistress nito. Paglabas ni Sandro, sabay na silang nag-breakfast. Kahit paano'y naayos naman agad nilang problema ang ginawa ni Bea. Are you sure about meeting Marco again? Bea planned to sue you for having an affair with his father, sweetheart. Wika ni Sandro habang nag-aayos na sa salamin. Don't worry about me, Sandro. Kaya ko silang harapin kahit saang korte. Manghang tinitigan siyang muli ni Sandro bago tuluyang lumabas ng bahay. Matutunaw na ako sa titig mo, Sandro. Matatraffic ka pa sa EDSA kapag hindi ka pa umalis. I love you, sweetheart. Muli siyang siniil ng halik. I love you too. Would you consider calling me sweetheart or my love or mahal ko? Ang corny mo, Dr. Albano. Ang KJ mo, soon to be Mrs. Albano. Umalakak si Danica at si Sandro naman ang umirap. Nang isara niyang pinto ng unit ay hindi mapalis ang ngiti sa labi niya. Sandro finally loved her. Naglinis si Danica sa kusina at inihanda ang mga gamit para pumasok. Bugto pang mga mata niya pero matatakpan na yun ng makeup at eyeglasses. Mamaya ay babalitaan siya ni Sandro kung kailan sila pwedeng makitang mag-ama. She wanted to surprise him na ang totoong relasyon nila ni Marco ay relasyong mag-ama at hindi tulad ng iniisip nito. Nakaligo na siya at nakabihis ng tumunog ang doorbell. Binaba niyang hawak na concealer at blush on at tinungong pinto. Pagbukas ni Danica ay siyang pagpasok ni Bea na galit na galit. May kasama itong isang ginang na hindi niya alam kung ina nito o ina ni Sandro. Bea, isang sampal ang pinakawala nito na halos ikamanhid ng panga ni Danica. Sa pagkabigla hindi siya nakakilos. Nahihiya siya sa kasama nito dahil wala siyang balak makipag-away sa kapatid sa ama. Iyo! Tuluyan na siyang sinugod nito at sunod-sunod na sinabunutan at pinagsasampal. Sinubukan ng kasama nitong awatin sila ngunit malakas si Bea. Dala na rin ng matinding galit. Stop it, Bea! Pilit ni Danica ang protektahan sa sarili pero halos nakasusubo na siya sa sahig. Bea wouldn't stop. Namamanhid ng mukha niya sa mga sampal nito at pananabunot. She was catching her breath ni hindi niya na magawang igalaw ang mga braso para ipanangga sa pag-atake nito. You deserve to die, Danica! Pagkatapos ng daddy ko si Sandro naman? You can't do that to me! Stop it, Bea! Hindi naman lumalaban si Danica! Wika ng kasama nito. Pinilit niyang tumayo dahil sandaling tumigil to sa pag-atake sa kanya. Masakit ang katawan ni Danica pagbangon nang mahagip na mga mata nitong nakatayo na siya kaagad siyang sinunggaban ulit at inuntog ang ulo sa dingding. Namanhid ang buo niyang katawan. There's blood on her face. She saw it when she wiped some liquid that was running from her head. Nang hilakbot siya sa mga nangyari. She heard the woman scream in horror, then ran outside. Lumalabo ng paningin ni Danica pero pilit niyang inaaninag ang mga tao para humingi ng tulong. Si Bea ay tumakbo na palabas. She tried to walk and ask for help. The woman walked inside and tried to talk to her. She barely heard anything. Then there's more blood and sudden pain in her head.
Then she can't move. She doesn't want to die but she finds it hard to breathe. In her hazy memory, Sandro's face appeared, then she fainted. At dito na po nagtatapos ang 9 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.